manghuli ng isda. Subalit, ginagamit niya ang mga isda upang manghuli ng mga tao. At ang katotohanan, pagkatapos sila makahuli ng maraming isda, puno ang dalawang bangka, no? Nakikita po natin sa ating pag-aaralan. Sila po ay sumunod kay Jesus sa kanilang mga buhay. Amen. Baliktad pa lang ba? Amen. So ano po ang sabi ng Lucas chapter 1 verse 11? 1 to 11. Sabi dito, meron po ba kayong Tagalog Bible dyan? Tayo po lahat ay tumayo. Basahin po natin nga sabay-sabay ang ating pong pag-aaralang verses sa araw na ito. Maging Tagalog, Espanyol, Bisaya, Bicol, ano man po ang translation na inyong mga Bible, basahin po natin ang sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3, verse 1. So it was... But the fishermen had gone for them and were washing their nets. Then he got into one of the boats, which was Simon's, and asked him to put out the little from the land. And he sat down and called the multitudes from the boat. So when he had stopped speaking, he said to Simon, "Launch out into the deep and let down your nets for a catch." But Simon answered and said to him, "Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net." And when they had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking. So they signaled to their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both the boats, so that they began to sink. When Simon Peter saw it, he fell down on Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." For he and all who were with him were astonished at the catch of fish which they had taken. And so also were James and John, the sons of Zebedee, who were partners with Simon. And Jesus said to Simon, "Do not be afraid, for now on you will catch men." So when they had brought their boats to land, they pursued forth to follow him. Sa tayo rin natin, Panginoon, pagpalalo po ang mga salita mo na aming pag-aaralan sa amin ito, at patuloy na ikaw ang aming maging tagapagturo sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, sa iyong pasasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Nakakapunod po tayo, mga kapatid. So, sabi ko nga kanina, mga kapatid, in reality, Jesus was not using this man to catch fish, but rather using the fish as a means to catch men. No? So, ang katotohanan po, hindi ginagamit ni Jesus sa mga tao ito upang manghuli ng mga isda, kundi ginagamit po niya yung mga isda upang manghuli ng mga tao. Bakit po sinabi ito ng Panginoon? Sapagkat nang piliin po niya yung kanyang tatlong unang disipulo, ano po ang naging paraan ng Panginoon para niya mahuli ang mga tao ito? Sa pamamagitan ng panghuhuli ng isda. No? At ang sabi po ng Biblia, and the truth is, after they catch 2 boats full of fish, they forsook all and followed Jesus for life. So pagkatapos po na makahuli ng mga isda si Peter, John, and James, ano po ang nangyari? Sila po ay iniwan po nila yung mga isda kanilang nahuli at sila po ay sumunod sa ating Panginoon. Ano po ang ibig sabihin ng ating pag-aaralan sa araw na ito? Ang mensahe po ng ating pag-aaralan ay upang makakita kung paano makahuli o makapagdadala ng tao para sa kaharian ng Diyos, hindi upang linisin sila, but upang sila ay dalhin sa paanan ng Panginoon. Bakit sinabi natin hindi upang linisin sila? Sapagkat kapag po tayo ay nagdadala ng kaluluwa sa Panginoon, no, ito yung ating obligasyon, ito yung ating tungkulin, magdala ng kaluluwa sa Panginoon. Hindi upang linisin yung mga dadalhin nyo sa Panginoon. Amen po ba? Hindi yung kapag nag-imbita kayo, sasabihin nyo sa mga dadalhin nyo, halika at nang mabago ka na. Halika, matigkat ng mabago ng buhay mo. Hindi po yun ang ating tungkulin. Ang tungkulin natin ay to catch them, to bring them at the feet of Jesus. Dali natin sila sa paanan ng Diyos, dali natin sila sa kaharian ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. At ito po ang 4 na good tips, na magandang tips ng fishing, found from the fishing manual, the Bible. Bibigyan ko po kayo ngayon ng 4 na magagandang 4 na tips sa pangingisda na matatagpuan natin sa Biblia. Unang-una, listening to the Lord's command. No? Pagdinig sa ipinag-uutos ng Panginoon. Ano po ang sabi ng verse 4? Sabi po sa Tagalog, pagkat
sinabi kay Simon, pumalawag kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Ang sabi ng Panginoon. Habang pagkatapos niya magsalita, Simon, ihagis mo, pumunta ka doon sa malalim, ihagis mo at ihulog ang lambat upang manghuli. Two things we learn from this verse. Dalawang bagay po ang matututuhan natin o natutuhan natin sa verse na ito. Unang-una, ang sabi ng Panginoon kay Peter, launch out into the deep. That's the act of obligation. Sabi ng Panginoon, sige, pumalawag ka doon sa malalim. No? Ito po yung ating tungkulin. No? Ito yung ating obligasyon. Pupunta ka doon sa malalim, doon ka, mag-umpisa. And next is let down your nets. That is an act of expectation. Sabi ng Panginoon, at ihulog mo yung net upang ikaw ay makahuli. Sapagkat kapag po, ang sign po ng kapag po inulog mo ang net doon sa tubig, ang ibig sabihin, meron kang pag-asa. Amen po ba? Meron kang pag-asa. Kaya nga sabi ng Panginoon pumunta ka doon sa malalim. Sige, pumunta ka at ihagis mo at ihulog mo ang iyong net upang ikaw ay makahuli ng isda. This request made by Jesus was a hard one for this man to obey. Mahirap po itong kahilingan ni Jesus sa mga tao ito. Bakit? Unang-una po, because it was an inconvenient request. Ito po isang mahirap na kahilingan. Ang sabi po ng verse 2, may nakita siyang dalawang bangka sa baybayin, si Jesus po yung nakakita. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga laman. Na ang ibig sabihin, they finished fishing. Tapos na sila sa pangingisda, sapagkat nakita ng Panginoon na sila po ay naghuhugas na ng kanilang mga nets. Ano po? And number 2, it was an irrational request. Hindi makatwiran, yung hiniling ng Panginoon. Bakit? Sabi ng verse 5, sumagot si Simon, Guro, magdamag po kami napagod at wala kaming nahuli. Kaya naman pala Kaya naman pala mahirap sundin yung request ni Jesus. At ito po ay isang hindi makatwiran din. Sapagkat ang mga tao ito, they have toiled all nights and caught nothing. Sila pala yung magdamag na pero wala silang nahuli. Pero hindi ito naging dahilan upang hindi sumunod si Simon. Ang sabi niya, ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Amen po ba? Ang sabi ni Simon, subalit, ngunit, dahil sa sinabi mo, Panginoon, kahit na kami magdamag, puyat sila Pedro Kasi magdamag sila ng huli. Pagkatapos pababalikin sila ng Panginoon doon sa dagat upang sila huli manghuli. Ang sabi ni Simon, Guro, magdamag po kami nagpagod at wala kami nahuli. Subalit, dahil sa sinabi mo, iuhulog namin ang mga lambat. So tayo po, as a believer, bilang mga mananampalataya, we need to obey at His command because for Him, nothing is impossible. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to the living God. Amen. Sapagkat sa Diyos, wala pong imposible. At ano po naging resulta nang sila po ay sumunod sa Panginoon? Laboring in cooperation. Nangailangan sila ng mga tagatulong sa mga pagpapala ng Panginoon. Ano pang sabi ng verse 7? Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahan nasa ibang bangka upang patulong. At lumapit naman ang mga ito na puno ang dalawang bangka na halos lumubog. So sa pagsunod ni Simon Pedro sa Panginoon, ano po ang nangyari? Diba? Nangailangan pa sila ng mga katulong upang yung pagpapalang ibinigay sa kanila ng Panginoon ay maihaw nila sa dagat at maitabi ang bangka sa tabi ng dagat. Amen po ba? So kapag tayo po ay sumunod sa Panginoon, let it go. Kapag tayo sumunod sa Panginoon, tandaan natin ang nag-uumapaw na pagpapala ng Panginoon ay patuloy nating matatanggap. Amen po ba? Kaya nga po sa ating buhay bilang Kristiyano, bilang Kristiyano, lagi natin kinatatakutan ang magbigay ng tithe sa Panginoon. Bakit? Sapagkat punong-puno tayo ng takot, punong-puno tayo ng pag-aalala. Nag-aalala tayo na baka pag ibinigay ko ang tithes ko, hindi na ako makapagbayad ng mga bills. Baka pag ibinigay ko ang tithes ko, hindi na ako makabili ng mga bagay na kailangan ko. Kapatid,
kaibigan, ito po'y pinag-aralan natin. Ang sabi ng Panginoon, sabi po ng Panginoon kila Pedro, launch out into the deep. Sige, pumalaot kayo. Let down your nets. At ano po ang naging resulta sa obedience ni Pedro? Ang sabi po ng Biblia, 2 bangkang nag-uumapaw na isda ang kanilang nahuli. Kung kaya, kailangan pa nila ang tulong ng ibang tao, ng mga kasama nila. Amen po ba? Kaya po pag tayo nagtiwala sa Diyos, mga kapatid kaibigan, kapag tayo nagtiwala sa Panginoon, hindi tayo magkukulang. Amen? At katotohanan po mga kapatid, na magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. It is true that God can do anything. No? Ang Panginoon po, magagawa niya ang lahat ng bagay. No? And remember this, God chooses to do most things through people, His partners, and the church. At magagawa lamang ng Diyos kung gusto niyang gawin dito sa lupa sa pamamagitan po nating mga partners ng Panginoon. Do you believe that you are one of the partner of God? Amen? Tayo po yung mga partners ng Panginoon eh. So ang Panginoon po ay nangangailangan ng mga partners sa mga iglesia. Sapagkat kung meron tayong pangangailangan, halimbawa may pangangailangan si Brother Rudy, kailangan niya sa pulapad. Mananalangin siya sa Diyos. Sasabihin ba ng Diyos, oh, Rudy anak, eto na. Babagsak niya sa harapan? No, amen. God will use someone. Amen? Gagamit ang Panginoon ng tao na po pwedeng mag-provide sa pangangailangan ng ating mga kapatid. Sa iglesia, po pwede ba na ang pastor lamang ay mag-preach, siya ang kumanta, siya ang mag-gitara, siya ang special number, siya ang lahat? No, amen. Sa isang iglesia, may preacher, merong mga song leaders, at merong kongregasyon. Amen? Hindi lahat ay puro song leader na nandito sa harapan, na nagkakantahan, pastor lang ang sumasayaw dyan. No, amen. We need still a congregation. Kailangan po din natin ang mga tagapakinig. Kaya nga po ang Panginoon, He can do anything, it's true. Pero ang Panginoon po ay pumipili ng mga tao na siyang gagalaw sa mga bagay na gusto niyang gawin dito sa lupa. Especially in His church. No? And, mga kapatid, when the church comes together in cooperation, with the same mind, same goal, same spirit, in one accord, a blessing will be poured out so that great can't even contain it. No? Like the ship of Peter. So, kung tayo po ay magsasama-sama sa ating iglesia, no? Magsasama-sama na may pagtutulungan, may isang isipan, may isang layunin, may isang espiritu, magkakaayon, tandaan natin, yung blessing ng Lord ay ibubuhos niya sa atin at sa ating iglesia at hindi ito natin kayang dalhin sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to the living God! Kagaya ni Peter, di po ba? Yung dalawang bangka na kanyang ginamit sa kanyang pangingisda, mga kapatid, nang siya'y magtiwala sa Panginoon, nang sinunod niya ang Diyos sa kanyang buhay, hindi niya kayang mag-isa o silang tatlo nila dyan na buhatin o itabi yung bangka sa tabi ng dagat upang alisin at idiskarga yung mga isda na kanilang nahuli. Kailangan pa niya yung kooperasyon o yung tulong ng kanyang ibang mga kasamahan. Amen po ba? Amen. So next is loving through contrition. Oh? Number 3 tips of good fishing. Loving through contrition. No? Pagmamahal sa pamamagitan ng pagsisisi. Ano po ang sabi ng verse 8? Nang makita yun ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. So Peter had seen himself through the eyes of a holy God. No? Nakita ni Pedro ang kanyang sarili sa pamamagitan ng banal na Diyos. No? Sa pamamagitan ng banal na Diyos. At nang makita niya ang kanyang sarili, anong naging resulta? Ang kanyang mga mata ay nabuksan. Ang kanyang puso ay dinurog o nadurog. Ang kanyang mga tuhod ay ininuhod. Ang kanyang ulo ay iniyukod. Ang kanyang isipan ay puno ng mga kamangamahang bagay. At ang
kanyang bibig ay nagsabing, Panginoon, Panginoon, lumayo ka sa akin sapagat ako'y makasalanan. Amen? So, ang isang tao po, mga kapatid, hanggat hindi natin nakikilala ang Diyos, hanggat hindi natin nakikita ang kabutihan ng Panginoon, hindi natin makikita ang ating mga sarili. Sapagat ang halos lahat ng tao na wala sa Panginoon ay mga self-righteous. Tinatawag nila ang kanilang mga sarili. No? Ang itinuturing nila ang kanilang mga sarili na sila ay mabuti. No? But, itong kabutihan ito ay nothing from God. Ang kabutihan ng tao ay wala sa Panginoon. Kabutihan without God is nothing. Kailangan yung kabutihan natin, kasama natin ang ating Panginoon. Kagaya ni Peter, no? Nang makita niya ang greatness ng Lord, ang sabi sa ating awitin, how great is our God. And that is true. Napakadakila, napakabuti, napakabait ng ating Panginoon. Amen po ba? Do you agree with me? Amen. Ganon din ba ang Diyos sa inyo? Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to the living God. Amen. At pagka na ang Panginoon ay nakilala natin sa isang malalim at bibyang paraan, makikita natin, sino nga ba ako? Sino nga ba ako? Hallelujah. And now, after this saying, Peter is now ready. No? Peter was now ready to become a fisher of man. No? So, si Peter po, pagkatapos po ng lahat ng ito, ang sabi ng Biblia, he forsook all and they followed Jesus. Ang ginawa lang nila doon sa bangka, itinabi. At pagkaraan noon ay sumunod na si Pedro sa Panginoon. At siya naging handa na sa pamamalakaya ng mga tao. At ang number 4 and the last tip of fishing is living in total commitment. At ito po yung minsan ay mahirap gawin ng isang mananampalataya. Mamuhay na may ganap na pangako sa Diyos. Ano po ang sabi ng verse 11? Sabi po ng verse 11, nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Amen po ba? Nang maitabi nila ang bangka, iniwan na nila ang lahat. Ang dalawang bangkang punong-puno ng mga isda. Ang dalawang bangkang punong-puno ng mga pagpapala. Iniwanan nila. Hindi nila kailangan ng anumang bagay sapagat ang kailangan nila ay si Jesus. Amen? Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to the living God. Amen! Kaya napakahirap magkaroon o gawin ang isang total commitment sa Lord. No? Mahirap mamuhay ng ganap na may pangako sa Diyos. Bakit? Sapagkat kadalasan sa buhay natin, mahirap iwanan ang kayamanan. Amen? Amen po ba? Amen. Mahirap iwan ang kayamanan. At minsan naman, mahirap iwan yung ugali natin. No? Mahirap din, minsan hindi lang yung mga kayamanan eh. Minsan yung ating karakter, mahirap iwanan para sumunod sa Panginoon. Amen? Lahat ng bagay eh. Lahat ng bagay na ating patuloy na niyayakap. Pag niyakap natin ang kayamanan, higit sa Diyos, hindi tayo po pwedeng sumunod sa Panginoon. Amen? Pag pinanindigan natin ang ating masamang ugali, hindi tayo po pwedeng sumunod sa Panginoon. Amen? Kapag pinanindigan natin ang lahat ng bagay na gusto natin sa Diyos without God, hindi natin kayang sumunod sa Panginoon. Kaya nga po mga kapatid kaibigan, ang Panginoon, ang kanyang hinahanap ay yung mga total committed leaders, members, congregation. Ito po ang hinahanap ng Panginoon. Sapagkat kung wala ang total commitment, dumating lang ang konting hangin. Para kang papel na lumilipad. Amen? Kapag wala kang total commitment sa Lord, itong napakahalaga eh. Yung total commitment sa Lord. Sapagkat kapag ikaw ay total committed, talagang isinuko mong yung buhay sa Panginoon. Ano mong bagyo, ano mang hangin, ano mang malakas na ulan na dumating sa buhay natin. Kapatid kaibigan, hindi ka mabubuhay. Amen? So let us give God our total commitment in serving Him. No? Narito tayo upang maglingkod. Narito tayo upang maglingkod.
maglingkod. Sino ba pinaglilingkuran natin? Ang Panginoon. Di po ba? Kung kaya, ano man ang problema ang dumating sa ating buhay, sapagkat hindi tayo ang ating pinaglilingkuran. No? Hindi tayo dapat matisod. Hindi tayo dapat madapa. Bagos patuloy tayong tumayo para sa kalwalatian ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Glory to the living God. Amen. So napakahirap po talaga sa isang mananampalataya ang magkaroon ng isang total commitment sa Lord. But for us who is in the Lord, no? Kapag inangkin natin na ang Panginoon ay nasa atin, walang imposible sa Diyos. Amen? Suko natin ang lahat. Suko natin ang lahat, maging ang ating kayamanan. Ang ating tinatangking, isuko natin sa Panginoon, Lord. Take control of my riches. Lord, take control of my character. Ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, kapag ikaw ay na kay Kristo, ano ka na? Isa ka ng bagong nilalang. Amen? Kung ikaw noon ay magnanakaw, ngayon, mamamatay ka? Hindi. Ngayon, hindi ka na magnanakaw. Hindi yung, baka naman sabihin, binago na ako ng Lord. Noon ako'y mamamatay tao, ngayon magnanakaw na lang. No, amen. Kailangan, isinuko natin ang lahat sa buhay natin. Kung tayo noon ay sinungaling, ngayon, hindi na tayo sinungaling. Konti na lang. Chika-chika na lang. Amen. So, napakaliwanag po ng salita ng Panginoon na kapag ikaw ay na kay Kristo, isa ka ng bagong nilalang. Chismosa ka noon. Ngayon, hindi ka na chismosa ng mga chismis ng ibang buhay ng ibang tao. Kundi ang i-chismis mo ay buhay ni Kristo. Amen? Chismosa pa rin. Pero, ibang klaseng chismosa tayo. Tayo chismosa ng salita ng Panginoon. Amen po ba? So we have to live in total commitment. Kailangan po tayo mabuhay sa ganap na pangako sa Diyos. Amen po ba? Bakit ba tayo narito? Nagpapagal tayo. Yung iba natin mga kapatid, may sakit. Diba? Nandoon sa mga bahay-bahay nila, may sakit. Pero tayo nandito. Bakit? Sapagkat gusto natin makasama sa pagsamba sa ating Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. Amen? Amen. Amen po ba? At sa ating buhay, mga kapatid, kaibigan, let us desire to have total commitment to God. Kailangan po tayo mamuhay na may ganap na pangako sa Diyos. Bagamat ito'y mahirap gawin ng isang mananampalataya, but for God, nothing is impossible. Amen? Sa Panginoon, walang imposible. Kung ikaw noon ay sumpungin, dahil ikaw'y tumilala na sa Diyos, kailangan yung sumpong mo, wala na. Di po ba? Kunti na lang. Wala na yun. Kung ikaw ay magagalitin, kinilala mo ang Diyos eh. Hindi ka na ngayon magagalitin. Sasabihin na ni Becca, kunti na lang. Amen po ba? Sapagkat for God, o sa Panginoon, sa Panginoon, lahat ng bagay ay posible. Kung ikaw ay dating babaero. Kung dati kang babaero, Lalakero. kagaya ni brother. Brother Dick, babaero. Babaero ako dati. Kung ikaw ay babaero, katulad ni Brother Dick, ni Brother Rudy. Nakati ni Brother Rudy. Bakit yun din? Katulad ni Brother Rudy, ni Brother Dave, ni Brother Ramil. Ay, hindi pala babaero si Ramil. One man woman pala si Ramil. Si Jaja hindi. Si Jajay! Katulad ni Jajay! Kaya di magkaasawa, playboy! Amen! Ngayon, dahil nakilala niyo na si Jesus, kailangan, wala na yun. Tinan niyo si Brother Rudy, sweet na sweet Beth. Hawak sa leeg. Because God is with them. The center of their lives is Jesus. Amen. Amen? Ang sentro ng kanilang buhay ay si Jesus. Kaya tingnan nyo, parang lilalanggam. Di po ba? And that is how God wants us to be. No? Amen. Yun ang gusto ng Panginoon sa ating mga buhay. Sabi ni Carlos, ako yata ay hindi nabanggit. Si Carlos! Mukha!
May lang. Si May lang yan. Patay na patay kay May. Very good pa rin. Yeah. Carlos is very good. Si May lang ang kanyang Hindi, si May, tinuna ng kanyang paningin. Si May ang kanyang unang girlfriend. Sa Japan. Sa Ichihara. Sa Japan. Sa Ichihara. Sa Ichihara, si May lang ang kanyang Sa Japan pala. Kung nandun sa Pilipinas, hindi ka usapan. Amen. Kaya nga po sa ating buhay, mga kapatid, kailangan po natin magkaroon ng total commitment sa ating Panginoon. Amen po ba? Do you agree with me? Amen. Are you ready to have total commitment with God? Amen. Amen. At ang dapat natin gawin, kapatid kaibigan, no? Humayo tayo. Amen? Napapasin niyo ba eh? Pagka wala na iba natin mga kapatid at may mga sakit na, konti na lang tayo. Amen? So kailangan, ang sabi ng Panginoon sa Mateo 28:19 and 20, sabi dito, humayo kayo at gawin ninyo mga alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismohan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, napakaganda ng pangako ng Panginoon. Tandaan ninyo, ang sabi ng Lord, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen. Amen? Isipin natin, kahit saan tayo magpunta, kasama natin ang Diyos. Di po ba? Kahit saan tayo magpunta, kasama natin ang Panginoon. Lagi niyong tatandaan, kasama ninyo ako. I am with you always, even until the end of the world. At ang sabi ng Luke 14:33, ang sabi po dito, gayon din naman, hindi maaari maging alagad ko ang sino man, kundi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. So kapatid kaibigan, this is very important for us, no? Becoming fishers of man. Kailangan po tayo humayo, no? Noong Lunes kami nag-follow up pero wala na i-follow up natin, no? Pero it's good dahil tayo nagpa-follow up. Amen? So tayo po ay magdala ng mga kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon. And teach them to observe all the things whatsoever I have commanded you. O anuman, sabi ng Panginoon, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Ito yung maganda eh. Sabi ng Panginoon, I am with you always, even until the end of the world. Amen? Sabi nga ni iba, kasi hindi naman ako matalino. Tapos lang ako ng elementary, tapos lang ako ng high school. Always remember, ang sabi ng Panginoon, kasama mo ako hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen? Napipil nyo ba? Napipil nyo ba ang presence ng Holy Spirit sa tabi nyo? Ipil nyo nga. Is the Holy Spirit on your side? Which side? Which side? Sabi ni Brother B. Every side. All the sides. Amen? Kasi naghiwalay kayo eh. Kaya sabi niya, which side? Amen? Tingnan niyo si Brother Rudy at si Sister Beth. Hindi sila naghihiwalay. Bakit? Sapagkat si Brother Matagal nang hiwalay. Rudy ay binago na ng Panginoon. Amen. Amen? Di po ba? Si Brother Rudy nung araw, sabi Brother Rudy, ba't ako si Brother Rudy nung araw, napakaganda ng patutuo sa buhay. Amen? Sapagkat kinilala niya ang Diyos isang malalim at bibyang pamamaraan. Kung kaya si Brother Rudy, hindi lamang isang mananampalataya na nandito, kundi siya nagdadala ng mga kaluluwa na paparito. Amen? Maging katulad tayo ni Brother Rudy. Amen? Magdala tayo ng mga isda, ng mga matatabang isda sa iglesia. Amen po ba? Hindi mga payat, patatabayin natin sa iglesia. Kaya nga po mga kapatid kaibigan, ito ang tanong. Will you commit your all to Him? Handa ba ninyong i-commit ang lahat sa iyo sa Panginoon? Amen. Amen? Kaya mo bang isuko ang iyong kayamanan? Amen. Amen. Dala lang kayamanan. Kaya niyo bang isuko ang iyong mga ugali sa Panginoon? Puro amen. Ano ba mga ugali niyo? Pati si Pastor. Kung dati kayong mainit ng ulo,
Mawawala. Mawawala ang kainitan ng ulo. Kapag kayo sumpungin, Mawawala. mawawala ang sumpong. Mawawala sa church. Pagka daw sumpungin, mawawala sa church, hindi yung sumpong mawawala. No, amen. So sa buhay natin, mga kapatid, kapag isinuko natin ang lahat sa buhay sa Panginoon, tandaan natin ang pangako ng Diyos, ibubuhos ang nag-uumapaw na pagpapala sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Glory to the living God. Amen. Sabi niyo ba, salamat dahil napaka-iksi ng iyong preaching ngayon. Tayo lahat ay tumayo.